Hello everyone, this is Mel from Truth for the End Times. At ang topic natin for today is how God's remnant should observe the Sabbath. So papaano dapat natin ino-observe ng mga nalabi ang araw ng Sabbath, which is Saturday. So by this time, alam naman natin na from Friday sunset to Saturday sunset, ang full observance of Sabbath. Pero ano po ba ang behavior? Ano po ba dapat ang mindset natin? Paano po ba tayo kikilos in a way on this holiday? And before I proceed, mag-bow down muna tayo for a quick prayer. Ama po namin banal, dakilat, makapangyarihan sa lahat, sa paksa po namin sa araw na ito, please guide me through for me to be able to convey what's written in the scriptures according to your will, and for the viewers to be able to fully understand what the gospel is all about. In Jesus' name we pray. Amen. So ayun po, napakahalaga po niya, and mababasa po natin dito sa Ezekiel chapter 20 verse 12. The Sabbath is a sign, a seal, and an identifier of God's remnant people. Moreover, I also gave them a Sabbath to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord who sanctifies them. So dito, hindi siya ordinary day. Okay? It's a very special day na itinalaga ng ating Panginoon. Hindi siya yung tipong ordinary day in the calendar or ordinary day within a week na parang pagpupunta tayo ng simbahan, akala mo pupunta tayo sa park. Hindi ganun. And dapat we have this mindset na we are meeting with God. Yung mahalaga yung how we behave, how we act, how we speak. Kasi ano yun banal talaga na araw yun Right? So, sa araw ng Sabado, God is with us, worshiping. We worship God during this day. And napakahalaga sa atin na talagang prepared tayo mentally, emotionally, and spiritually. So dito, makikita natin na ang sinasabi din dito is the Sabbath was never common time. Ang Sabbath ay hindi kailanman karaniwang oras. So hindi po siya karaniwan, hindi po siya yung ordinary day na tipong fun day na kumbaga wala tayong iniintindi. It's just na parang tatambay lang tayo sa simbahan, makikinig, hindi makikilahok, or parang tipong tutulog lang tayo, may kipagkwentuhan sa mga kumare at kumpare natin. Hindi po siya ganun. Sa Genesis chapter 2 verse 3, from the very beginning, God distinguished the Sabbath from all other days, and God blessed the seventh day and sanctified it. So may distinguished na ginamit na salita dito. So ibinukod. It was made special. So napakahalaga niya. Hindi siya yung biro na tipong ordinary day. The word sanctified means set apart, made holy, and distinct. Yet one of the great dangers for God's remnant today is treating holy time as a common time. So yun na nga ba ang sinasabi natin kanina? Magkaiba po ang pinabanal na araw sa mga ordinaryong araw. Ano po ba masasabi ni Ellen G. White dito sa kanyang aklat, Testimonies for the Church, Volume 6? God requires not only that His holiday be kept, but that it be kept in a holy manner. Manner means behavior. Holy, silent, proper decorum, and with reverence. In Tagalog, hindi lamang hinihingi ng Diyos na ipangilin ang kanyang banal na araw, kundi ipangilin ito sa isang banal na paraan. So, banal na paraan po talaga. Kasi ang sa atin po kasi, ang nangyayari po during the Sabbath, lalo na, let's say, actually, umpisa pa lang ng service O kaliwat kanan na yung usapan Tatanong ni brother kay sister, o anong gala natin sa weekend? O kaya ito naman si sister, tatanungin yung isang sister din. Sister, saan mo binili yung sapatos mo? Or saan mo binili yung damit mo?
Or may isa pa, worst na worst is yung pagchichismis. Uy, alam nyo ba, sister, na ganito pala si brother, ganyan. So, wag po natin balahurain yung araw ng Sabat. Kasi sinasabi po dito, i-treat po natin yung Sabat sa banal na paraan. Ayon sa sinulat ni Ellen G. White, again, sa libro na Testimonies for the Church, Volume 6. Okay, I would like to reiterate, ang Sabat ay hindi nagsisimula sa Sabado ng umaga. Nagsisimula ito sa paghahanda, intensyon at paggalang mula Biyernes ng paglubog ng araw hanggang Sabado ng paglubog ng araw. Dahil po may maiba tayong mga kapatid na let's say during lunchtime, ayan na, umuwi na, nagmomol na, nanonood na ng sine. And worse, may mga iba pa doon, hindi pa nga natatapos, umaalis na, umuwi na. So, tayo po, dapat ang mindset natin, Friday pa lang dapat, ano na tayo kumbaga, happy na tayo kasi we are going to meet or worship with God sa Sabado. Dapat andun na yung mindset natin na maligaya tayo, kumbaga, we are fully prepped, spiritually and mentally, physically. Alam na natin yung isusuot natin sa Sabado, alam na natin yung mga kung magdadala tayo ng pagkain ba, ano yung isi-share natin, kung meron man or wala. So, dapat we are prepared. Hindi yung tipong papunta pa lang, dun pa lang magpe-prepare spiritually and mentally. Or pagtapat mo pa lang ng pagtapat mo pa lang ng simbahan, dun ka pa lang magyuyuko o magdadasal. Hindi siya ganun. Kaya nga we have ample time to prepare. We have 6 days to prepare for the 7th day. Kaya it's not excuse for everyone na talagang hindi maging handa. Kasi binigay na yun Binigay na siya 6 days ago na mag-prepare for the 7th day. To make things worse, may mga situations pa na ando doon pa lang sa entrance ng simbahan, ayan na ang mga chismis ni sister at ni brother. Pinag-uusapan na yung buhay ng iba, pinag-uusapan na yung negosyo. Kumparing Melchor, kamusta yung palaisdaan natin sa probinsya? Nabalitaan ko, kumita ka ng 150,000 last week. Hindi po ganun. Okay, hindi po siya yung araw na para tayong tatambay at may kipagkwentuhan sa kaibigan natin o sa mga kapatiran natin sa simbahan. May mga times pa na halimbawa, during lunchtime, may sisigawan dito, halakhakan doon. I'm not saying na hindi dapat maging masaya and all that. Pero alam ko naman, by this time, alam niyo naman yung tinutukoy ko. Kaya hindi po ito para manita to point fingers, pero alam naman po natin dapat na lumalabas sa bibig natin, paano yung nagiging behavior natin in a sense, kasi nga banal Wala namang banal na garalgal o magaspang. 'Di ba? Pag halimbawa, may mapagsasabihan about certain behavior, ninonormalize pa. Sasabihin, ay, ganyan talaga si sister, ano na yan ganyan na yan ever since. Hindi po ganun, mali po yun. Kaya tayo po na mga kapatiran natin, again, hindi po para sabihin, ay, ganito yung ginagawa mo, mali. Na alam mo yun, pero let's correct them with love. Okay, with love. Hindi yung pointing fingers or sisitahin natin, hindi po ganoon. Hindi po yun yung message na sinasabi ko na kailangan gawin. Okay? Second, reverence in worship. How the remnant enters God's presence. So sabi po dito sa Habakkuk chapter 2, verse 20, the Sabbath is God's appointment with His people. The Lord is in His holy temple, that all the earth silence before Him. Doon na po, nabanggit ko kanina, silence. Ibig sabihin may order. Hindi po yung halakhakan po tayo ng halakhakan sa simbahan. Yung may nagsasalita pa lang po yung piniplay pa nga lang yung
yung Sabbath video clip natin sa umaga eh. Left, right na po ang ating mga kapatid. Diretso po tayo. Diretso po makinig po tayo. Kung may kakamustahin po tayo, kamayan po natin. Sabihin natin na nagagalak tayo na sila ay nakapagsamba. O kamustahin natin ang mga kamag-anak. I mean, yung mga bagay na ginagawa sa simbahan. Kasi holy yan eh. I mean, lahat naman tayo, di ba, dumaan ng high school. Bakit sa library kaya natin manahimik? Or sa panahon na tayo nagtatrabaho sa opisina, ba't doon kaya natin, tapos sa simbahan hindi? Di ba ho, parang nakakalungkot. Oh, ano sabi po dito? Tatagalugin po natin yung binasa ko kanina na verse. Habakuk chapter 2, verse 20. Ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo, manahimik ang buong lupa sa harapan niya. Self-explanatory na po yan. Ngunit sa panahong ito, kahit sa mga nag-iingat ng Sabbath, unti-unting nawawala ang paggalang. O ayan, lumalabnaw na. Kasi parang, yun nga, nadadala na tayo sa ways ng sanlibutan. Ano yung mga signs? Number 1, pagiging casual sa pagsamba. Yung pagpunta natin, okay lang. Lagi naman ako nagaganito chill lang. Pangalawa, walang ingat na usapan sa banal na sandali. Ayan po tayo. Dapat ang pinag-uusapan natin dito is either may question tayo about certain chapter or a certain article, writing si Ellen G. White. Yung mga ganun dapat yung mga pinag-uusapan po. Number 3, pagtrato sa iglesia bilang lugar panlipunan lamang. Ayan. Tinatrato natin na it's just an ordinary place in an ordinary day. Okay, hindi po ganun. Dapat po may proper observance po talaga tayo. Walang, ang 50% lang ako magbe-behave sa first part ng pagsamba. Then sa Adventist Youth part na wala na. Hindi po ganun mga kapatid ha. Just a friendly and gentle reminder sa inyo. Ano po ba ang warning na sinabi ng ating propeta na si Ellen G. White? Kapag ang mga sumasamba ay pumapasok sa lugar ng pagsamba, dapat itong gawin ng may kaayusan at paggalang na alalahanin sila ay nasa presensya ng ng Diyos. Mababasa po ito sa Testimonies for the Church, Volume 5. Nasa presensya po ng Diyos hindi po sa presensya ni Aling Chona. Okay? Nasa presensya po ng Diyos. So, proper decorum, proper behavior, right mindset, we're spiritual ready, we have our Bibles ready, we have them with us, hindi tayo nangangalikot ng cellphone at kut-kut-kut anong ginagawa natin, at kung may mga bata tayo nakasama sa simbahan, let's show them how adults behave themselves. Kasi kahit anong saway natin, pero hindi nakikita ng mga bata, baliwala din po. It just make us look inconsistent. Hindi lang sa mga bata, pati sa Panginoon. Isa pang example natin dito na mababasa natin sa Exodus chapter 3 verse 5. Nang magsalita ang Diyos kay Moses sa nag-aapoy na palumpong, ano sinabi niya? Hubarin mo ang iyong pangyapak sapagkat ang lugar na iyong kinatatayuan ay banal. So, ibig sabihin, kapag ang presence ni God ay during our Sabbath worship is there, holy yun. So, wag po tayong maglapas tangan na parang porket hindi natin nakikita, ano na yung behavior natin. Wag po tayong ganun. Kasi, ang magiging, natin yan, magiging process, ang magiging growth natin yan, magiging kakaiba na, half-Ventist na. Hindi na Adventist, half-Ventist. O, in worst case, non-Ventist. Kasi wala na malabnaw na masyado And yun na, nakasanayan na, kaya ganun na lang ang gagawin. Kaya po yun, look it up sa Exodo chapter 3 verse 5. So talagang pinahubad sa kanya yung panyapak niya kasi yung lugar na tinatayuan ni Moses that time, since andun ang Panginoon,
it's considered holy. Eh, ano po ginagawa natin? May mga iba pa nga po na hindi ko na lang po name drop kung saang mga churches, pero po talaga may natutulog na. When I say tulog, naka-flat na po sa upuan as in nakatagilid, kulang na lang po ng unan tsaka kumot. As in ho, ganun na ho talaga. And the worst part is, even elders and pastors, hindi ko alam kung nakikita nila or what, mga brothers and sisters, wala lang. Kasi nga, again, casual na. Naging casual na sa pagsamba. And church is considered just another place to hang out, to meet friends, makipagkwentuhan. Pero yung essence of going to the church for the purpose of worshiping God is wala na dun sa picture na yun. Kaya po, napakadelikado. Next. The remnant does not keep the Sabbath conveniently. Conveniently. Hindi ipinapangilin ng mga nalabi ang Sabbath ng ayon sa kaginhawahan. So, ayan na naman po tayo dito. So, napapansin nyo po, hindi po ito nanggagaling sa akin. And I'm not weaponizing the scripture. I am just stating what is written para sa reference natin. Para at least may quality check tayo para sa sarili natin. Kasi po napakahalaga na maunawaan natin kung ano yung kailangan po talaga natin ginagawa. Yung behavior natin, yung mindset natin, ano yun magkakasama po kasi talaga yun. Hindi pwede yung, okay, prepared ka nga sa isip mo naman, iba naman yung iniisip. Wala din yung purpose. So, nagsayang lang ng pamasahe papunta doon, nag-prepare lang din ng mga kailangan gawin, pero wala rin sa puso yung pagsamba. Kaya napakadelikado po ng mga ganitong behavior, mga kapatid. Okay, so nabasa po natin dito na the remnant does not keep the Sabbath conveniently. Hindi pinapangili ng mga nalabi ang Sabbath ng ayon sa kaginhawahan. Ano po ba ang sinasabi sa Isaiah chapter 58 verse 13? Sa New King James Version, if you turn away your foot from Sabbath, from doing your pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy day of the Lord honorable, and shall honor him not doing your own ways, nor finding your own pleasure, nor speaking your own words. So, nakikita po natin din dito na talagang may sakripisyo din tayo. Halimbawa, kasi naiintindihan ko din naman kasi ako nag-work din ako on-site before. Monday to Friday is just too exhausting na gusto natin kinabukasan pahinga and all that. Pero ang iba po kasi ang sinasabi sa ating Biblia at yung sinasabi din po ni Ellen G. White. So, ang tunay po na Sabbath ay nangangailangan ng sakripisyo. Number 1. Pangalawa, pagpigil sa negosyo at secular na interest. Pangatlo, pag-iwas sa libangan. Pang-apat, pagsuko sa sariling kagustuhan. Pagsuko ng sariling kagustuhan. So ano po ang sinasabi din po dito ni Ellen G. White sa Child Guidance? Ang Sabbath ay hindi dapat ilaan sa kawalang saysay, paghahanap ng aliw o makamundong usapan. Ayan po, sinasabi po dito. Kasi nakakalimutan na po talaga natin na talaga na pagsasamantalahan na talaga natin yung kabutihan ng Panginoon. Whether intentionally or unintentionally. Pero yun po kasi, hindi po talaga dapat pinag-uusapan yung mga ganitong bagay about sa salibutan. Anything na hindi related sa pagsamba on Saturday, hindi po talaga dapat dinadala doon. Iniiwan po natin ang mga problema natin sa bahay, sa business natin, sa pinagkakitaan natin, Sabat. Isang araw na lang po yung hinihingi, mga kapatid. Isa lang po. Friday sunset to Saturday sunset. Yun lang po yung hinihingi ng Panginoon. Kaya nga po nakalagay sa Ten Commandments, di ba? Remember. Kasi ang tao makakalimutin. Para at least paalala sa atin that specific day
is for the Lord. Ano pa po ba ang sinasabi dito sa Biblia? Exodus chapter 16 verse 26. 6 na araw ninyo itong titipunin, ngunit sa ikapitong araw ay wala. Ito yung sa mana. Di ba nagpaulan ng mana for 6 days? On the 7th day, walang bumaba. Ang sabi sa 6th day, dumihan na nila yung kukuhanin nila kasi sa 7th day, wala nang babagsak na mana. And sabi din dito, ang Sabat ay pagsubok ng pagtitiwala, hindi kaginhawahan. So how can we say na talagang we love God, we acknowledge God as our Creator and our Savior, pero pagdating dito sa proper decorum and reverence sa araw ng Sabat, wala. So, dapat, yung sinasabi natin sa kinkilos natin, iisa. Kaya nga talaga ang sinasabi ng Panginoon dito is for us to be prepared. We are given 6 days to do everything that we had to do. Pagdating ng 7th day, we should abstain from doing all work. Not just for us. Kung meron tayong kasambahay, nakasulat ninyo na may tayong kasambahay or meron tayong someone looking after the business, kahit po sila, kailangan po nilang ipalagay sa day off. Yun po yung binibilin sa Biblia. Dito po, the acts of mercy, the true spirit of Sabbath. The Sabbath is not about idleness, it is about restoration. Okay? Ang ibig sabihin po nito sa salitang Tagalog, ang Sabat ay hindi katamaran. Ito ay panunumbalik. Ano po ba sabi sa Biblia? Mateo chapter 12, verse 12. Matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabbath. Okay? And ang sabi din po sa Desire of Ages ni Ellen G. White, ang mga gawa ng awa at kabutihan ay ganap na kaayon sa layunin ng Sabbath. Pero ito po medyo may i-highlightan po tayo dito. Iba po ang missionary works. Hindi po dapat ginagawa yun sa Sabbath. It should be set aside on a different day. Si Jesus, ang sinasabi ng iba, pwedeng gumawa ng medical or dental missions during Sabbath. Hindi din po. Mali din po kayo. It should be done on a different day, not on Saturday. Iba po yun. Malayo po yun. Si Jesus na nakita natin, nagpagaling siya. Nagpagaling siya because he's on his way to the church to worship. Hindi yung objective niya is magpagaling. Hindi naman sinasabi na pag may nakita na tayo dyan, nakahandusay na, hindi natin papansinin. Siyempre, tutulungan natin kasi kailangan natin tulungan. So, magkaiba po yun Magkaiba po yung dalawa na yun. Yung ginawa ni Kristo, nung nagpagaling siya, he's on his way na sasamba. Iba naman po yung objective na gagawa ng dental o medical mission on the day of Saturday. Nakita niyo po yung goal ng dalawa. Magkaiba po yun Ang dami po kasi nagkakamali dun sa part na yun. And ang masakalap po sa ganun ay yung mga tao pa po na talagang ilang dekada na po na nagpapastol. So, pasensya na po, pasintabi na po. Pero may mga ganun po kasi talaga na mindset na incorrect po talaga. Hindi po talaga ginagawa ang dental at medical mission sa Sabado. Pwedeng gawin po yun sa ibang ordinary day, sa Sunday, not on Saturday. So, yun po. Again, ulitin po natin ulit, ang mga medical or dental missions, hindi po siya ginagawa sa araw ng Sabado. It needs to be done on a different day. Dahil ang Sabado is for worship. The Sabbath as the final test of loyalty. Ang Sabbath bilang huling pagsubok ng katapatan. So, ano po ba ang nasasabi dito sa Biblia? Para at least, hindi lang po iniisip nyo, ay gawa-gawa lang ni Brother Millet yung mga sinasabi niya. Hindi po. Ang sabi po dito, basahin po natin Revelation chapter 13 verse 4. The Bible is clear. Worship will be the final issue. They worship the dragon and the beast. Ano po ba yung kasunod dito?
In contrast, God's remnant is described as ang mga nalabi. Okay? Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Revelation chapter 14, verse 12. Ano po ba sinasabi ni Ellen G. White sa The Great Controversy? The Sabbath will be the great test of loyalty, for it is point of truth, especially controverted. Tagalogin po natin ha, ang Sabat ay magiging dakilang pagsubok ng katapatan. So, mga kapatid, let's not take the Sabbath for granted. Kasi it's made, actually pinabanal talaga siya. The day is set aside from other days. It's sanctified. So, hindi po siya yung ordinary day na parang wala lang. Walang angat siya eh. Yung Sabado, kumbaga kung meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, yung seventh day, angat siya. Distinguished siya eh. Sanctified siya eh. So, mas angat siya. Hindi siya pa pwedeng ka-level lang ng other normal days. Tapos, yun yung titingnan natin, kumbaga tingin natin, normal days na yung Sabat, yung Sabado. Pangalawa pa, pagdating natin doon, akala mo nasa ano tayo, nasa Luneta, nasa park, halakakan doon, halakakan dito, chismisan doon, chismisan doon. Meron pa, nagmo-Mobile Legends, nagsi-cellphone. Mang-apat, may mga natutulog pa. As in, yung tulog na nakahiga na po talaga mga kapatid. Huwag po tayong ganun. Dapat ang ginagawa po talaga natin is full observance of the Sabbath. Yung behavior po natin, proper decorum. As in, gawin po natin yung makakaya natin talaga. Let's push ourselves to do best sa behavior natin, sa mindset natin, sa pagsasalita natin, yung nasa puso at nasa isipan natin. Yan po talaga yung mga dapat na nasa isipan natin sa araw na yun, yung pagpapasalamat natin sa Panginoon, na meron na naman tayong panibagong buhay, na nagkaroon na naman tayo ng pagkakataon upang sumamba. Hindi po yung kung ano-anong kwentuhan. Actually, ang dami ko pong na-experience at na-witness na mga bagay na sobrang nakaka-alarma. May time pa na na manonood ng sine, yayayain ako manood ng sine, or araw mismo ng Saturday. Then, during Sabbath worship, as in, andudod talaga sa simbahan mismo. Then may time talaga na, of course, we want to be respectful. I want to be respectful towards that person na yes lang ako ng yes, nakasmile din ako. In a sense na parang nakakalungkot na yung tao na kumakausap na yun sa akin, gusto ko na makaget siya. Na kumbaga reading between the lines ba? Na makahalata na parang ay hindi ko nakakausapin si Brother Mel, parang nakakahiya, hindi na ako kinakausap. So, ganun mga kapatid, kasi nakakahiya naman, ako syempre, hindi ko naman pwede ko naman din sabihin in a nice way, pero nakangiti na lang ako sa kanya, I'm smiling, talaga, mga ganun na part. Pero I was completely distracted for an hour and a half during the sermon. Kasi kinakausap ako all the time, ang daming sinasabi about business, about yung binili niya na sapatos, about yung mga plano niya sa weekend and all that. So, nakakalungkot lang. Kasi, ayun, nakakalungkot lang na may mga kapatid pa rin talaga tayo na andun pa rin sa ganung position na walang reverence and parang yun, tinatrato nila yung Sabado as an ordinary day. So sa next part, real life application for our time. So paano natin siya maa-apply sa kasalukuyan nating panahon? So ngayon napapansin natin may mga certain points ako dito na I'm sure everyone can relate. Number 1, trabaho na humihikayat sa kompromiso.
Ayan po, I've experienced that in multiple occasions na work from home ako, US client, syempre, 9 p.m. ang pasok, Friday, 9 p.m., labas na niyan mga 6 or 7 a.m. in the morning. So, ang hirap po. Kasi, karamihan sa mga US clients, US customers, syempre, US timeline yan, time zone, ganun po talaga yung pasok. So, I really struggled for a long time to get the right employer na would provide me with flexibility, letting me do my own thing, nakakapag-worship sa Friday sunset to Saturday sunset. And I'm sure marami po sa inyo na nakaranas na ito. Pangalawa, sa mga parents natin dyan, paaral lang may pagsusulit sa Sabbath. Naku, napakadami po niyan. Halos lahat. Yung mga catch-up subjects, physical education, basta yung mga ibang extracurricular works at school, ginagawa na yan during Saturday. And naalala ko, Sir Brother Cesar, yung elder namin sa Park Homes SDA Church. It took him 7 years just for him to get his license. Kasi talaga, hindi niya talaga kinompromise yung worship ng Saturday. So, hello Brother Cesar. Susunod din dito, pagkawala ng paggalang sa pagsamba. Ayan, yan na po yung sinasabi ko. Umpisa pa lang po tayo. Wala na paggalang. Pag hindi tayo nakikinig, hindi tayo nagbe-behave, kung ano kailangan natin i-behave, sisigaw tayo dito, tawanan doon. May mga iba pa nga nagsisigawan pa ng happy birthday. Alam naman po natin talaga ang conditions sa mga special events. Hindi po ba mga kapatid? Paghalo ng banal at karaniwan. Ayan, perfect example ni Taning na nangyayari na sa atin. Pinaghahalo ang banal sa karaniwan. Dahil sa salitang 2 words, pwede na. Okay na. Magdadasal naman. Wag ganun, mga kapatid. Kasi, sobrang, I'm not saying I'm perfect and not saying na I can fully observe it. Sumasablay din ako. Ang mahalaga po is gawin natin yung makakaya natin. Push for the best. Kasi when we practice doing the best as we could, eventually magiging normal yan. Masasanay tayo. Ako dati, I used to use my mobile phone during Sabbath worship. Titingin ako sa social media, a few clips here and there, minsan email from colleagues. In-stop ko talaga. Ang ginagawa ko, in-off ko yung data, nakalagay lang siya sa bag. The only time na gagalawin ko lang yung cellphone ko is kung may titignan akong more explanation about a certain topic that we have that day sa church. Mga verses, different versions of verses sa different Bibles. Yun lang titignan ko. Pero other than that, wala na. Kasi, talaga siya nakakabastos talaga siya. Barubal siya in a sense. Wag po tayong magpakabarubal, mga kapatid. Kasi, alam mo yon, pag ganun kasi yung behavior natin, we tend to trust our senses in a sense na kasi wala tayong nakikita kaya hindi tayo respectful eh. 'Di ba? Hindi natin nirerespeto yung Diyos kasi porket hindi natin siya nakikita, ganun. And that is in the same level of even putting ourselves first. Kasi kung hindi natin talaga na nilalagay natin yung sarili natin sa araw na yun, sumusunod tayo. Unti-untiin po natin yung mga bagay na hindi na natin kayang gawin. Tapos, bawasan natin, i-improve natin. Ang pinakamahalaga is to prepare. Talagang paghahandaan po natin yung kailangan natin gawin, kailangan natin isuot. Let's bring our Bible as much as we can. Huwag tayong mag-rely sa cellphone natin pagdating sa mga pagtitingnan tayong Bible verses and all that. Kasi once na hinawakan na natin yung cellphone,
during worship, maniwala po kayo, ayan na yan, mag-swipe na tayo, magtitingin na tayo sa ibang sa social media, mga ibang websites, eventually mag-iiba, naglalaro na ng games. And yun po, nakakalungkot lang din kasi meron din tayong mga kapatid or na parents with their grandchildren at the church na imbis na sawayin, they just turn a blind eye sa nangyayari. Huwag pong ganun. Ano po tayo let's lift each other up. Let's support one another na wag po tayong ma-offend pag kinokorek po tayo. Mag-ano din tayo, mag-self-reflect din tayo. Or tayo na yung mag-reach out sa mga elders natin, sa mga pastor natin. Or kung tama pa rin ba yung ginagawa natin, yung nagiging behavior natin. Ang pinakamahalaga dyan is for us not to take any form of offense. Nasabihan lang na, uy, ganito, hindi mo daw napagsasabihan yung anak mo. Uy, yung napagsabihan lang kasi ang hilig mag-chismis sa ganito, yan hindi na magsisimba. Huwag po tayong ganun mga kapatid. Kasi, dapat open tayo for correction. Na tama po, tayo, magaan po sa kalooban na itinatama po tayo. Ano po ba yung ginagawa ng Panginoon sa atin? Di ba? So, sa atin po, napakahalaga po talaga na pagtuunan po natin at bigyan po natin diin at kahalagahan ang Sabado sa pagsisimba natin. Kasi banal po talaga siya. Napakabanal po siya. Yung gusto kong i-highlight is proper dress code. Hindi po dapat kailangan naman mga branded and all that. Pero let's, yung medyo decente lang po. Hindi naman yung kailangan na asando, naka-plunging neckline. May iba pa nga naka-spaghetti eh. Huwag po tayong ganun mga kapatid ha. Sabi ko nga po sa inyo, banal po yun. Yung araw na po yun, sambahan po yun. Kumbaga, yung araw po na yun, ang pinabanal po ng Panginoon. Napakahalaga po niya, and that day is holy. Dadagdag po natin dito, yung mga nararanasan po ng ibang mga kapatid natin, gaya po ng inyong lingkod, sa pag-observe ng Sabado, or Sabbath day natin, which is Saturday. So, ito. Ngunit napatunayan sa kasaysayan, may mga Adventistang nawala ng trabaho, ngunit nananatiling tapat. May mga pamilyang pinili ang Diyos kaysa ginhawa at nakita nila ang probisyon ng Diyos. So ako na po yun, isa na pong example sa akin yun na nawalan ako ng work when I decided to observe Sabbath fully. Challenging kasi syempre pag walang work, walang pambayad ng bills, walang pambili ng pagkain, medication, so forth, etc. So naging challenge siya. Kaya ang kailangan gawin is talaga magtiwala sa Panginoon, and He's the source of all things eh. Di ba? Siya lang talaga ang pinagmumulan ng lahat. Kaya napakahalaga na pagkakatiwalaan natin yung Panginoon. At ang sabi nga po sa Matthew chapter 6, verse 33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you." So ano po ba ibig sabihin nito? I-prioritize po natin yung Panginoon at ang pangako ng kanyang provisyon. Nakakawala din po ng pag-iisip ito dahil may pangako po ang Panginoon. At ang kailangan po natin dito is kailangan may devotion po tayo. Paano po natin talaga masasabi na we are Christians or we are following God? Kung sa araw pa lang ng pagsamba na may isang araw na set exclusively with highest regard and distinction, tapos hindi natin masunod. So, paano po yun? Kung dun sa part na yun, isablay na tayo, lalo na yung daily devotions natin. Mas lalong tagilid yun. Yun nga lang sa isang beses sa isang linggo, tumatagilid pa eh. Yun po, mga kapatid.
At sa pagwawakas po ng ating topic for today, ang tanong po dapat natin ay hindi yung nagsisimba ba tayo tuwing Sabado or Sabbath? Pero dapat ang itanong natin sa ating sarili ay kung ang ating salita ba, kung ang ating kilos ba, pananaw at puso ay nagpapakita at gumagalang sa banal na araw. Yun po. Napakahalaga po nun. So, ang mga nalabi ay hindi basta nag-iingat ng Sabat. Ipinangingilin nila ito bilang tipan. Yun po. Okay, napakahalaga po nun. At sa Exodus chapter 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin. So, ipapangilin po. Hindi po siya na tipong ordinary day. Hindi din po siya yung 1 hour or 2 hours. Okay na. Or after lunchtime, party-party na. Magjo-joke na, magaganito tayo. Hindi po ganun mga kapatid. Full observance po talaga tayo. Okay? Hindi po sasabihin na, ay boring yun. Hindi po ganun. Kasi po kung ganun po yung mindset nyo, or kung ganun po yung mga mindset natin na boring ganito it needs to be fun kasi it's God's day. Sinabi nga ng Panginoon 'di ba? Saturday is made holy, Sabbath day is made holy. And dito, kumbaga tipan siya sa pagitan natin at ng Panginoon. Hindi siya dapat taken for granted. Hindi siya ordinary day. Hindi siya yung panahon na makikipagkwentuhan lang tayo without without considering God. Ganun po yun mga kapatid Diba? Talagang ito yung araw lalo na itinataas natin yung Panginoon at binibigyan natin siya with all the glory for His blessings and mercy throughout the week. Pasasalamat natin sa pag-iingat sa Kanya. So wag po natin i-take for granted yung kabutihan ng Panginoon na lagi natin iisipin, ako maiintindihan naman yan. Konting prayers lang, okay na. Huwag pong ganon. At mapapayo ko lang din po sa ating mga nasa posisyon, sa ating mga bawat simbahan, huwag po kayong matakot na i-correct po ang ating mga members. Kung nakikita po natin na medyo tumatagilid sila sa observance. Huwag po tayong ganun. Mas maganda po na to correct them with love and in a way biblical. At dito po, may babasahin po ako na verse. Ito po ay nasa Juan chapter 7 verse 24. Huwag kayong magsihatol ayon sa inyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid sa paghatol. So, ang ibig sabihin nito, hindi po tayo magiging mapaghusga, may tamang paghatol, at magiging makatarungan at ayon sa katotohanan. So, pasintabi na po kung meron tayong mga kapatid or mga elders or linesmen na na-offend sa content ng video ko. Pero let's all be honest. Let's put God first. It's not about me citing errors na nakikita ko sa mga brothers and sisters, but in a sense na maging wake-up call po sa atin na we should reflect sa mga actions and behavior natin during the Sabbath day. So, yun po mga kapatid, magsanay po tayo na proper observance ng Sabbath. Let's all get ready. We have 6 days in a week to be fully prepped for Saturday. Yung mga kailangan natin gawin. If we have our children, grandkids, na dadalhin natin sa simbahan, anuhin natin, gabayan natin, sawayin natin. Be a good example to the younger ones. Kasi, children imitates whatever they see, whether it's right or wrong. So, kapag walang control, hindi nasasaway ang mga bata,
hindi sila napagsasabihan, and i-explain sa kanila yung dahilan bakit sila napagsabihan, ganun, sasanay sila. And eventually, nadadala nila paglaki. So, ayun na mga kapatid. Sana marami kayo natutunan for our topic today. And actually, delayed na nga itong video kasi pinag-isipan ko talaga kung ano yung mga kailangan ilagay. But yun talaga, kumbaga, based on my observance sa mga nakikita ko firsthand, ako talaga mismo nakakita kung ano yung mga nangyayari. And it's just sad, kumbaga, andito tayo sa ganitong sitwasyon. We have our brothers and sisters na ganito na yung nangyayari sa different churches nila. It's never too late to change. Pero maganda kasi talaga na magkaroon talaga tayo ng proper mindset pagdating sa Sabado. Kahit pa Lunes pa lang yan, kahit Tuesday or Wednesday. Pagplanuhan natin na maigi sa Sabado, kung anong kailangan natin gawin, kung may family tayo, everyone in the family must be fully prepped for Saturday, kung ano yung mga kailangan bilhin, kung ano yung mga kailangan gawin, kailangan lutuin, i-ready na. Kasi may mga refrigerator naman din tayo para iinitin na lang kung sakali. Or sa iba, mag-fasting. Maganda mag-fast on Saturday kung kaya. So, ayun lang mga kapatid. I hope makatulong to mag-self-reflect sa atin to realize if we are still on the right path. And yung mga verses na sinabi ko kanina, look at it. You can replay this video at your own convenience para at least mas lalo nyo maunawaan. Again, these verses, hindi sa akin ang galing. It's all in the Bible. Basahin nyo po. Pag nilay-nilayan po natin, i-share din po natin sa ating mga kapatid. So maraming salamat po sa pakikinig. Again, this is Mel from Truth for the End Times. For closing, tayo po ay muling yumuko for a short prayer. Our Father in heaven, we are so thankful for what we have learned today, and may we be able to observe the Sabbath in a way that we are more organized and prepared. We are so thankful for the blessings that you have bestowed upon us, and may this video reach people and for them to be able to fully understand what truly Sabbath observance is. Help us, O Lord, in our everyday challenges. In Jesus' name we pray. Amen.